Hello guys, nandito tayo ngayon sa pwesto ng aking kaibigan para sa kanyang bagong business, ang water station at ang bagong pwesto ng kanyang travel and tours. Usapan namin ang kanyang journey as a single mom who struggles to make ends meet and to prove that with determination, hard work, and heart full of love, one can overcome even the most challenging circumstances. A story of a mother's love and her unwavering commitment to providing a better future for her children. Dapat sige, ko na lang siya. I-voice over ko na lang siya. Tapos dito ka, upo ka na lang. Pero dapat, hindi siya mga friends. Hindi naman narinig ko yung boses namin. Recorded na ba din? Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa blessing ng aking best friend, ang kanyang bagong business, ang Hiram Travel and Tours. Located po ito sa may Prima Rosa, sa commercial area ng Prima Rosa. Yun po, tatanungin natin siya kung paano siya nag-start ng business na to. Actually, matagal na po yung kaibigan kong nag-business na yung ganito. Magkakasama po kami sa business. Hindi sa isang business, magkaiba po kami ng business, but usually, nagkukunay or anong bang tawag doon? Nagkukulab kami sa mga tours natin. So, Miss Marie, how did you start your business po? How to be you po? Ang dami mo ng business na inumpisahan. Saan ba? Dito? Yung sa una ko, travel and tour. Actually, mahilig talaga ako sa business. Mahilig ako sa business. Tapos, nag-start ako sa pagtindi ng mga ulam, organisa, ganyan. So, ang first business ko na may about sales talaga na medyo malaki-laki is ano bang tawag ko sa mga bahay? Real estate. Real estate. Yan sa Lancaster. So ngayon, naging manager ako, nakaipon ako ng konti. Hanggang nakilala ko ang Baya International. So ngayon, naano ko sa mga pagtatravel ng mga friends ko. Sabi ko, kailangan makuha ko sila sa business ko. Pero paano? So, mahilig kasi ako mag-search. So, sinearch ko yung Baya. Saan pupunta, saan mag-a-apply, magkano. Which is nakita ko siya sa OWA. So, as in, talagang pinuntahan mo si Baya? Walang nag-refer sa akin. Talagang ako lang. Kasi sabi ko nga, interesado ako magtayo ng travel and tour. Which is wala naman akong puhunan. Ang sabi ko, aralin ko muna bago ko papasukin. Kasi mahirap pumasok sa hindi mo alam. Yun na nga, pumasok na ako. Ngayon, ang problema ko na puhunan at saka pwesto. Ang ginawa ko, nanghiram ako. While nagpapaaral ako na anak ko na ilang college, tatlong college, pero hindi naman lahat yun. Ako nagpaaral. Sumusuporta lang kasi nandiyan naman yung mga ibang uncle nila tinutulong. Pero most of the time, syempre sa akin, mother ako rin. Ang papa nila kasi wala namang trabaho. Ganun. So, eto na nga, naitayo ko na, nangutang ako. Sabi ko, paano ko babayaran to? Ay, kung ganun. Pero sige lang, hanggang, makulit ako sa mga friends ko eh. Ayan, sabi ko mag-travel sila, mag-bili ng ticket, mag-anak nila, lahat ng KK nila. At saka, ang ginagawa ko para ma-attract sila, bibili ako ng maliit na commission. Oo. Para magpasa sila ng mga clients sa akin. Which is yun ang nangyari. Yung hanggang sa dumami, pati mga kabatchmate ko. Ayun. Ngayon naman, habang travel and tours na ako, mahilig naman ako magluto. Which biglang bumagsak ang travel and tours dahil sa pandemic. So, nagluto naman ako habang wala pang
travel na pwede mag-travel. So, nag-ipon na ako. Nakaipon din ako sa pagluluto ko na yan. Pati nga kayo, di ba, inaalo ko. Ayun, ngayon, sabi nga ng mga kapitbahay namin para daw hindi kami ng pandemic. Kasi maya-maya meron kami food panda. Lahat ka, at saka number 1 pala. Sorry, sa lahat ng ito, number 1, prayers. Kailangan kumapit ka sa Kanya. Kasi sabi nga, pag si Lord ang naging father mo, ang yaman mo. Kasi siya ang may-ari ng langit at lupa. Siya ang magbibigay ng kayamanan mo. So, yun nga, nagpatuloy ako. Nabanggitin ko na rin kasi baka magtampo ang aking pastor. Jesus is Lord. Nagpatuloy ko po yun. Nag-dawn watch ako every morning. Ewan ko talagang, basta lapitan ko, nag-boom. Nag-boom din yung kainan ko dun sa, namin, sa bahay namin sa Malagasan. Tapos ngayon, dahil nagsusumba ako, eto na-offer sa akin na kahit pa paano nakaipon naman ako. At saka hindi naman lahat ng ipon. Siyempre, napabala may utang. Normal lang yan sa mga normal lang yan sa mga business. Pero, I see to it na pag oras ng babayaran ko para hindi ako masira sa tao. So, siya po yung literal talaga na example natin na kapag may gusto, at kapag gustong-gusto, may paraan. Ginagawa ng paraan. Alam mo yan. So, wala pong hadlang kapag ginusto natin ng isang bagay at ginawa natin ng paraan. So, eto na siya. Karoon siya ng ilang pwesto na ba? Ilang pwesto na ba to? Diba? Pang-apat. Pang-apat na pwesto niya. Kayo, kaya niyo ba yun? Diba? Single pa yan, dalaga. Diba? Single mom. Single mom. So, nakapagpaaral siya ng mga anak niya, lahat tapos. Diba? Yan nga sinasabi ko, how to be hero. Diba? Pagkatapos po ng, ibig sabihin, nag-start ka talaga as real estate agent. Noon pa. Okay. Sa Lancaster, Pro Friends. Pro Friends. Tiyaga ako noon. Kasi hindi naman ako nag-start sa manager agad eh. Nag-start ako bilang ahente, agent lang. So, ang ginawa, alam niyo, nag-duty ako sa Pure Gold, walang tanghalian. Walang tanghalian. Tapos, darating yung manager ko, babali ako para pamasahe pa uwi. Ganun. Pero, ang daming bumili sa akin. Siguro, by the grace of God talaga, sabi ko nga, kay God lang ako makapit. Ayun, nagsunod-sunod. Kasi sabi ko, meron pa akong gustong gawin ulit. Yan na nga yung travel. Yan. Ay, nagkaroon pa rin pala ako na naalala ko kasi andito. Itlog ni Kuya. Isa pa rin yun. Dito rin. Oo. Diyan sa labas yan. Oo. Kaya lang nga kasi, nagtaas yung upa ng pwesto. So sabi ko, baka hindi na masyadong kayanin. Kaya, tinigil ko. So, nag-ano na ako ng real estate. Sa travel and tours na inalo ko muna ng inalo kasi portal lang naman yun, wala pang pwesto. Inalo ko na lang muna na inalo. Hanggang sa nakaipon ako. Dumami na yung client ko. Pasa-pasa, KKKK. Kasi kaibigan, kasama, lahat ng KKK. Yan. So, paano mo natutunan ang magta-travel and tours? Ano yun? Self-study ka lang? Self-study talaga. Kasi nga, mahilig ako mag-travel. Kaya sa isip ko, eto pala yung bagay sa akin. So, since 2015, nag-start na ako niya. Mag-aral muna. Hanggang, yun nga. Pero nandiyan na, existing na yung business mo, tapos pinag-aralan mo siya. Hindi ka naman nagkakaroon ng booking na mali-mali. Ay, naku! Talagang, ko sa Pero ang swerte ko lang, kahit nagkakamali ako, meron naman akong mga malalaking tours. Kaya mga papuntang Amerika, which is kung kasi babawi, mag-international. So, inipon ko yun. Well, nagpapaaral talaga ako sa aking anak. Ayun. Nagpapaaral ako ng college.
lalo na yung architect, ako, grabe. Pero sabi ko, laban lang, laban. Asawa ng Diyos nakatapos sa Nakalaban sa lang siya. Nakapasa na rin po siya ng board. Oo, board passer na. Thanks Oo, God. diba? So, sana magiging inspirasyon sa atin yung mga puro pangarap lang at wala namang ginagawa. So, eto si Marie ay isang buhay na example na kapag talagang may tiyaga, may Marie, may K-Ram Travel and Tours. So, dyan lang po nagtatapos ang ating kwentuhan. Sana nagustuhan niyo yung aming kwentuhan sa hapon na ito. At maraming salamat po. Nakalimutan namin i-mention kanina na one of our business is yung water station na mainit-init pa. Bagong-bago. Kaya makikita mo talaga ang isang babae sa katauhan ni Miss Marie na isang babaeng successful na masasabi natin. Kasi sino ba naman ang babaeng makapag-aral ng 4 na anak na puro hindi basta-basta mga courses ng mga anak niya. May architect, may ano ba yung iba? Onsite, May comsci, IT, and ano po? Tourism. So, all 4-year course. So, talaga naman, makikita mo ang isang struggle ng isang nanay na single mom na walang inaasahan kundi ang kanyang sarili lamang. Di ba po? So, kwento naman natin. Sigat. Kwento naman natin kung paano mo nakuha ang iyong water station ngayon. Yun. Isa pa yan. Oo. Talagang, siguro sa faith ko na lang talaga kay Lord. Dahil, actually, meron na po nakakuha neto. Daw. Kasi nag-usap na sila na cash, which is not, hindi ko talaga kaya yung cash. Sabi ko, ibigay ko ng 2 gifts, gano'n. Eh, ang nangyari, after 1 month, tumawag ulit sa akin yung may-ari. Tinawagan ako, sabi niya, ma'am, baka interesado ka pa. Sabi niya gano'n, siguro para sa'yo talaga. Sabi ko naman kasi talaga, if God's will talaga, mapupunta sa akin. Ngayon, eto na, nasa akin na. Kaya thanks God. Ang galing niya, no? Sana all may ganong chance. At saka ang ganda po ng location ng kanyang lugar. Pagpasok mo ng Prima Rosa, sa bungad talaga. Bungad talaga. Kaya kitang-kita yung kanyang pwesto. At isa pa, nag-iisa siya sa lugar na ito. Kaya yung mga taga Prima Rosa dyan, dito na kayo magpatubig. So, yun lang po. Salamat! Thank you.